anuman role ang pwede sa akin na sa tingin ko kaya ko at magagampanan ko ng katapatan, ng buong katapatan, I will do it. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal, ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun, yun ang latest. Nagtataka ko bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Linawin lang po natin, ito pong naging desisyon ng CA. Does this mean makukulong po ulit si dating Senador De Lima dahil ang sinasabi ang acquittal daw niya ay based on void judgment? Ano ba ang ibig sabihin sa inilabas na desisyon sa Court of Appeals? Ito ba'y nangangahulugan na si dating Senador Laila De Lima na ngayon ay nanalo sa party list at uupo bilang kongresista ay babalik sa kulungan? Pag-uusapan natin ito. Kumusta? Muli itong yung lingkod Bindel Talibong, tatalakayin natin itong mga pangyayari sa ating lipunan kaugnay sa una. Kung maalala niyo, tinatalakay natin kagabi na may pagdiriwang sa panalo nila ni Senador Bato at Senador Bungo. Ngunit may panganib dahil may nag-aabang daw na warrant of arrest galing sa ICC. Ito namang kay dating Senador Laila De Lima na nauna nang napaulat na siya at ang isa pa na kongresista na kapaspasok lang ay magiging abogado sa impeachment. Prosecutor, tinanggap daw. Pero may paputok at pasabog si Attorney Panelo na ayon sa kanya, hinahanap daw niya ito at bakit daw di nalabas sa media. Inilabas pala ito sa Court of Appeals, mga kapatid, noong Pizza 30 ng bulan sa Abril. Posible na hindi agad ito inilabas sa publiko dahil yung ML party list kung saan nanalo nga at nakaupo bilang congressman si dating Senador Laila De Lima, posible di agad inilabas. Dahil kung inilabas yan, pwedeng magiging lalakas pa sa buto para kay Senador Laila De Lima. Pero ano nga ba ang ibig sabihin? May magkaibang interpretasyon sila si Panelo at ang abogado ni dating Senador Laila De Lima. At binasa din ni Attorney Claire Castro ang ulat na ni-reverse daw ang desisyon sa korte, sa Court of Appeals. Ito. Pero, after na matanggap, may bagong news, mga kaklir. Ito. Diba? Court of Appeals reverses De Lima's acquittal in one drug case. Yun, ni-reverse daw. Pero ayon sa abogado ni dating Senador Laila De Lima, di daw na-reverse ang naturang kaso. Linawin lang po natin, ito pong naging desisyon ng CA. Does this mean makukulong po ulit si dating Senador De Lima dahil ang sinasabi ang acquittal daw niya ay based on void judgment? Medyo gusto ko lang sabihin na ang nagko-komento niyan si Salvador Panelo na kilalang abogado ni Rodrigo Duterte. Magtataka ka kung bakit interesado pa rin sa kaso na to. Ibig sabihin ba na talagang sila nag-DDL kay Laila De Lima, patuloy pa rin ang kanilang political persecution. Having said that, kailangan namin mag-disagree doon sa statement ni Salvador Panelo kasi una, hindi pa ito final and executed
contradictory. Pangalawa, kung babasahin mo ang sinabi ng korte, hindi sinabing ni-reverse ang acquittal, ha? Yun. Hindi sinabing ni-reverse ang acquittal. Pero iba naman ang interpretasyon ni Atty. Panilo. Well, but before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pimpong Mediadea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan Dilima. Yan. Tatalakayin natin ito mga kapatid at pakinggan din natin yung mga eksperto na mga abogado kaugnay dito. Pero bago dyan, ating i-acknowledge muna ang mga pumasok ngayon at ilagay ninyo ang area kung saan kayo nagsubaybay para ma-shout out natin. Kumusta sa lahat? Si Rick Eduardo R. Anuevo, good afternoon sa lahat. At Brad Windel Talimong, si Mario Kumila, good hapon po sa lahat. Si Rick, taktika lamang po ni Atty. Apano laban kay Senador Laila de Lima dahil si Senador Laila de Lima ang tatayong judge nasa sa impeachment. Hindi na siya senador ngayon. So nakapasok siya sa congressman. Pero may offer na isa siya sa magiging prosecutor. No? Isa siya sa magiging prosecutors, isa sa mga prosecutors sa congressman, sa Congress, sa isa sa gawang impeachment na kaugnay kay Vice President Sara Duterte. Cristina Basarti, good PM Bro Windel, magtanong lang po, meron na pong deliverance Tagalog o Bisaya? Salamat po. Kung Tagalog, merong deliverance kay Father Joseph Mendoza, exorcist ng Chief Exorcist ng Archdiocese of Lipa. Dito po, Tagalog to. No? So, Bisaya, si Father Joselito Amalia ng Diocese of Butuan, meron ng translation at pinaedit niya sa akin, isinauli ko naman, noon pa yung Enero, no? Yung pang Enero, bago ko lang ibinalik sa kanya. So, pagkatapos niyan, i-print yon. Si Arsenio Ibayan, good afternoon, Bro Windel, God bless to all Catholic. Si Cristina Basarti from Santo Niño Concepcion, Pulumulok, South Cotabato. Si Sir Rick, ML Party List Congresswoman po, si ex-Senator Laila de Lima. Si Nanding Eliani TV. Magandang hapon, bro. Shout out sa nanood sa programa mo from Quezon City. Si Oliver Funsi, belated happy fiesta. No? Sa Enio, salamat sa imbitasyon kahapon. Good afternoon. Sa mga CFD, kita-kita tayo ha. Salamat sa mga sumusuporta nating mga kapatid din. Dito sa Osamis, mga almost 20 CFD ang mag-attend sa Cebu. No? Almost 20 CFD ang mag-attend sa Cebu. So, Pizza 23, National Convention kasi namin mga kapatid. At maraming salamat sa ating mga kapatid na
nagsuporta dahil may solicitation kami at yung mga kasama din namin, marami kasi. Ah, ah, dito sa lokal din, nagpadala sila solicitation para mag-attend at may mga nagpadala din sa akin online. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa CFD, no? Okay, pizza 24-25 sa Mayo. Kita-kita tayo diyan sa St. John 23rd Seminary. Si Christina Basarti, saan po makabili? Pwede po ba sa punto por punto? Pwede po kayo kapatid diyan sa St. Paul na lang, sa online. Si Pedro Daguhoy, tanong ko lang bro Windel, makita ba kayo ni Alvin Gitamundok hindi ko alam kung atin ba si Alvin sa Cebu. Si Maria Dilia Galano, saan banda nga kayo? Anong saan banda nga kayo? Kung sa Cebu, diyan kami sa seminary, sa St. John Paul Seminary. John Paul Matilos, hello bro Wendell. Okay. So, ngayon, tatalakayin natin mga kapatid itong pasabog ni Panilo. Si Panilo talaga ang unang nagpasabog nito sa Iglesia ni Cristo interview, no? Dahil sabi niya nabigyan siya ng kopya sa Court of Appeals at kaugnay ito sa mga kaso ni dating Senador Laila de Lima na nauna ng nauna na, no, na may desisyon ang korte, pero nag-apila sa Court of Appeals at ito ang desisyon noon pa lang Abril 30 inilabas ito. Di agad-agad na laman sa media, baka di agad inilabas dahil kung ilalabas nila sa media, baka magiging isa sa mga batayan para malakas pa ang ML party list ni Senador, no, Laila de Lima. Kaya pagkatapos lumusot talaga na ideklarar, yon si Panilo sa interview, ito ang sinabi niya. Well, but before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pimpong Mediadea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan de Lima. Hindi ba na-absuelto yan si dating Senator de Lima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na hindi pala ito sa Aguila. Sa programa nila ni Kibuloy, SMNI. Sa SMNI ito, programa ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang TV. No? Pero kumusta na kaya si Pastor Kibuloy dahil nag-request sila ng manual recount umano sa mga baluta. Di niya matanggap, di siya nakamove on sa resulta. Tuloy muna natin. Tatalakayin natin yung request ni Pastor Apollo Kibuloy. Actually, yung mga witnesses, tinuturo si Deliba na guilty. Di ba? May mga testipanya sila. And then, after several years, bumaliktad ng recantation of testimony.
Tama. Tanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-absuelto dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, So, ano ba ang kung may kunti kayong kaalaman sa batas dahil sa college sa amin, si Kanyar College pa lang meron ng kaugnay sa pag-aaral sa batas, di ba? Kung ang naturang kaso may desisyon na ang korte, pagkatapos iuulit naman pagsampa, di ba? May term diyan na double jeopardy. So ano ang status sa naturang kasong ito? Pakinggan natin mamaya ang abogado pa ni dating Senador Laila de Lima at si Attorney Claire kaugnay dito. before you can give validity to the new testimony, yung bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay influensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi na batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo, merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Pingbong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima. So, walang bisa ang pag-absuelto ni De Lima. Yun talaga ang term na ginagamit ni Attorney Panilo, mga kapatid. No? Sabi ni Sir Rick, Attorney Panilo, dapat noong Pangulo pa lang si Digong tinapos ang kaso ni Senador Laila de Lima. Ngayon, umapila ka pa, laya na nga si Senador Laila de Lima. O, sabi niya. Okay. Ito naman ang pahayag ng abogado ni Congressman Laila de Lima. Si Congressman Laila de Lima na dating senador, dating Justice Secretary, matalik na kaibigan ito ni running priest Father Robert Reyes, no? Ang nasa Diocese of Cubao. At kung maalala ninyo, si Father Reyes nagsagawa ng misa mismo sa silda ni De Lima noong nakulong pa ito. Ito ang pahayag naman ng abogado sa interview. Linawin lang po natin, ito pong naging desisyon ng CA. Does this mean makukulong po ulit si dating Senador De Lima dahil ang sinasabi ang acquittal daw niya ay based on void judgment? Medyo gusto ko lang sabihin na ang nagko-komento niyan si Salvador Panelo na kilalang abogado ni Rodrigo Duterte. Magtataka ka kung bakit interesado pa rin sa kaso na to. Ibig sabihin ba na talagang sila nag-DDL kay Laila de Lima, patuloy pa rin ang kanilang political persecution. Having said that, kailangan namin mag-disagree doon sa statement ni Salvador Panelo kasi una, hindi pa ito final and executory. Pangalawa, kung babasahin mo ang sinabi ng korte, hindi sinabing ni-reverse ang acquittal, ha? Yan ang sagot naman. So, iba ang interpretasyon ni Panilo na ni-reverse ng Court of Appeals daw ang desisyon
sa korte. Pero sabi naman ng abogado ni De Lima, hindi daw na-reverse. Meron lang desisyon na ano? Kailangan malinaw yan. Hindi po ni-reverse ang acquittal ni Laila De Lima. Bagkus, ang kaso ay ni-remand sa trial court judge para lang linawin ang basehan ng kanyang desisyon. Ulitin ko, binalik lang ang kaso or ni-remand ang kaso sa trial judge para lang i-explain ng mabuti raw ang kanyang desisyon. So hindi pa yan final. Balak naming i-exhaust ang lahat ng aming remedies para question na yan. Pero sabihin na natin tama ang Court of Appeals. Kami ay nagdi-disagree at tingin namin ay reversible error yan. Pero kahit na tama ang Court of Appeals, ang mangyayari lamang is to babaguhin ang desisyon na i-explain kung ano yung naging basehan. Hindi na-reverse ang acquittal ni Laila De Lima base doon sa desisyon ng Court of Appeals. So, iba ang interpretasyon ni Attorney Apanilo talaga. Dahil ang sabi ni Apanilo, pariho itong mga abogado, may tulad talaga sa mga mangangaral din gamit ang Biblia, may iba't ibang interpretasyon. No, si Panilo, pinawalang bisa, ni-reverse. Yun ang mga na balita na napaulat mga kapatid. Ni-reverse ang desisyon ng korte. Pero ayon naman sa abogado ni Attorney Laila De Lima, hindi ni-reverse ng Court of Appeals ang naturang desisyon. So remand, meaning sir, hindi ibabalik sa kulungan si dating Senadora De Lima, that's one. And two is, when you say lilinawin, retrial ba ang ibig sabihin nun? Di ba double jeopardy na nga? Hindi po pwede kasi nga may violation ng double jeopardy at saka nga po. So di pwede na yung interpretasyon ni Attorney Panelo na na-reverse, ibalik na naman sa korte at maglatag na naman ng ebidensya, di ba? Papasok na naman doon ang double jeopardy. Ito din ang tinatalakay ni Attorney Claire Castro, mga kapatid, dahil nakabatay siya sa ulat na ni-reverse. O sino ba ang nagsasabi ng totoo dito batay sa interpretasyon? Ang interpretasyon ni Panelo o ang interpretasyon sa abogado ni dating Senador Laila De Lima? Tuloy natin. Ang sinabi lang, linawin mo yung korte mo at mag-promulgate ka ng judgment based on the guidelines set in this decision. So ano ibig sabihin niya? No? Hindi sinabing magta-trial ulit. Hindi sabihing ikukulong ulit si Laila De Lima kasi napaka-imposible doon. Dahilan siya ay already acquitted. No? So napakalayo niyan. Si Senator De Lima hindi naantala doon sa mga nangyayari na ito sa latest developments, di ba? At para sa kanya, ipagpapatuloy niya lang ang kanyang pagtatrabaho at sa paghahanda bilang pagbabalik niya sa Kongreso, sa serbisyo publiko, lalong-lalo na bilang prosecutor ng impeachment trial. Sir, if I'm getting you right, sir, ang sinasabi po niyo, pinapaayos lamang ng Court of Appeals ang pagkakasulat ng desisyon at hindi po ito panibagong paglilitis. Tama ho ba? Yan ang pagkakaintindi namin doon sa desisyon. Pero kahit na pinababago na yung pagkasulat, feeling namin sa aming palagay ay nagkamali ang Court of Appeals dito. Kaya nga, tinawag namin dito sa legal community ay reversible error. Kaya nga kami ay mag-file ng motion for reconsideration. Sir, in this particular case, are we looking at the case being brought back to the same RTC judge, si Alcantara, for fixing whatever is erroneous dun sa pagkakasulat, or are we looking at it being brought to a different court, a different judge or different sala, in which case baka panibagong baka back to square one? Mapagkakaitin namin si Alcantara pa rin kasi siya nga nag-render ng decision. So, active pa naman siya na trial judge. So, sa aming palagay, kung sakali man na maging final and executory decision ng Court of Appeals, ay ang pagbabalikan nito ay si Alcantara. Sir, tapos the impression I'm getting is, but again, correct me if I'm wrong, the impression I'm getting is that the Court of Appeals is parang faulting the RTC judge for apparent failure to explain and enumerate doon sa kanyang desisyon na kanyang promulgate, in which case it is not the fault of the defense. Wala sa desisyon na nagsasabing may kasalanan ng depensa dito. Wala rin sa nagsasabing yung acquittal ay hindi valid. Wala rin sa desisyon na nagsasabing
maling-mali yung pag-acquit sa kanya. Ang sinasabi lang sa desisyon, kailangan pa ng mas malaking explanation. Again, nung tinignan namin yung desisyon ni Judge Alcantara, napakalinaw doon kung ano nag-persuade sa kanya. Tandaan natin na sa isang criminal case, proof beyond reasonable doubt ang kinakailangan. Ang sinabi niya doon sa kanyang desisyon na walang proof beyond reasonable doubt dito dahil sa mga recantation ng mga witnesses. No? So, malinaw yan doon sa kanyang desisyon. Kaya hindi kami naniniwala na lalaki namin sa aming court persuasion na tama ang sinabi ng court na hindi malinaw ang desisyon. Attorney Dino, nabasa rin namin yung statement ni dating Congressman-elect De Lima. No? Sinasabi niya, yung hinahanap na explanation ng CA, nandun din naman sa specific records nung nangyaring trial. So basically, ang gagawin nyo raw, ituturo nyo lang. Tama ba? Oo, siguro sa aming motion for reconsideration, ilalagay namin kung saan na makikita. Nagtataka kami kung bakit kailangan pa ibalik sa korte at lalo pang maging confusing ang mga nangyayari. Kasi nga, katanungan ng publiko at kahit na rin kaming mga abogado, anong mangyayari pagkatapos, di ba? So dapat yan ay sa aming palagay ay nagdesisyon ng court of appeals. At kung tingin nila may problema, inayos na lang rin tayo yung desisyon at pinakita doon sa record. Kasi lahat naman noong mga hinahanap ay nandoon sa record. Sir, ako pahabol lang, sir, one last. Kasi in February of 2025, the Supreme Court had the decision that came out where it affirmed that double jeopardy does not apply when the state is deprived of due process despite a previous acquittal. And this is in reference to the case involving Manuel Ubara's acquittal that was remanded to the RTC. So yun po, this is in 2025 February, in other words, it was earlier this year, na to the effect po na double jeopardy does not apply and pwedeng ibalik yung kaso kung sakali. How does this apply to Attorney De Lima's case? Diyan sa korte sa kaso na yan, hindi nakapagpresenta ng ebidensya ang Estado, no? Na-acquit siya bago pa man nakapagpresenta ng ebidensya ang husgado. Dito po sa korteng ito, mahigit 10 na ang napresenta ng evidence ng mga witnesses at napakarami limpak na ebidensya ang binigay ng Estado. Diba? 7 years na kayong kaso bago nakawala si Laila De Lima. Sa kasong ito, I think mga 6 years na nung bago pa siya na-acquit dito. In fact, ang cost ng acquittal is ang aming demurrer to evidence. Anong ibig sabihin yan? Pinain lang namin yung demurrer to evidence after nakapagpresenta ang Estado ng kanilang ebidensya. Saka lang kami nag-file ng demurrer to evidence. So hindi po nag-a-apply yung kaso na yan dito sa kaso ni Laila De Lima kasi binigyan ng Estado ng halos 6 na taon at binigyan ng lahat ng oportunidad para ibigay ang kanilang kaso laban kay Laila De Lima at kanilang ebidensya pero hindi pa rin naging tapat. Kasi nga, para sa amin, sinabi na namin sa paulit-ulit, ito ang pinakamalaking claim up sa history ng Pilipinas at lahat ng mga ebidensya na yan peke. Kaya nga nag-weaken yung mga nag-ebidensya. Yes, sir. Sir, super last, sir. Super duper last. Do you see anything suspicious in the timing of this decision? I don't want to cast aspersions and anything suspicious doon sa actions ng Court of Appeals. No? Hindi man kami nag-a-agree kaya kami magbibigay ng magpa-file ng appropriate remedy. No? Pero marami akong narinig na sinasabi nila para bang kinakatakutan na talaga si Laila De Lima dahil siya mag-lead ng impeachment panel. Saka tandaan rin natin na nakulong si Rodrigo Duterte. Ang isang malaking parte dyan si Laila De Lima ang nag-send at ang nag-send na communication sa International Criminal Court siya ay nakakulong. At ipinasa niya ang kanyang report bilang chair of the Justice Committee at bilang Secretary of Justice at bilang chairperson of the Supervisor ng Investigative ng Davao Squad. So, syempre, parang sinasabi ng maraming tao, kinakatakutan pa rin siya, pinipilit pa rin siya. Yun lang narinig ko mga opinion. Pero sa akin, I don't want to cast aspersion and any suspicion. Ang sinasabi lang namin, sa tingin namin, sa usapang legal, nagkamali ang Court of Appeals. Kaya po kami ay magpapile ng appropriate remedy sa issue. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Dino De Leon, abogado ni dating Senador at Congresswoman-elect Laila De Lima. Okay, yon ang pahayag sa abogado ni dating Senador at ngayon Congressman Laila De Lima na magiging isa sa mga prosecutors sa Kongreso kaugnay sa impeachment na kaso ni Vice President Sara Duterte. So, iba naman ang interpretasyon ni Attorney Claire Castro kaugnay dito. Pakinggan natin. Pero, after na matanggap, sabi niya na
ino-offer o mano nila ni Senador Laila de Lima na magiging isa sa mga prosecutors. At tapos nila tanggapin ito, offer na magiging isa sa mga prosecutors kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang pinasabog. May bagong news, mga kaklir. Ito. Diba? Court of Appeals reverses De Lima's acquittal in one drug case. Okay? Yon ang ulat ni reverse. Pero sabi ng, at yun din ang pahayag ni Attorney Panilo, ni-reverse ng Court of Appeals. Pero iba din ang interpretasyon ng abogado na si Attorney Dino, abogado ni dating Senador Laila de Lima, na hindi na-reverse. No? Napakinggan nyo ang kanilang pahayag. Sino sa mga abogadong ito ang tama sa interpretasyon sa inilabas na desisyon ng Court of Appeals? Okay, tuloy natin. So, ayun, kapasok pala mga kaklir. Ha? Kanina. So, okay pala to. Pink na pink pala siya. Okay. Saan yan? Okay. Sabi dito, Court of Appeals Division has reversed a trial court's ruling that junk one drug case against former Senator Laila de Lima. So, isang case lang naman. Pero syempre, mahirap pa rin yan, ha? So, lumalabas ito. Teka lang. Sabi ng Court of Appeals, parang ganun. Hindi ka pa tapos. Dapat balik ito sa trial court. Dinggin muli. Diba? Mali yung desisyon na Generación de Murer. So, iba naman ang interpretasyon dito ni Attorney Claire Castro, mga kapatid. At sa interpretasyon ni Attorney Dino, abogado ni dating Senador Laila de Lima. Okay, tuloy natin. De Murer to evidence. The CA 8th Division has granted the Office of the Solicitor General's petition. So, this is Minardo Guevara. Diba? Solgen Minardo Guevara. Okay? Nag-file pala siya, no? Petition for certiorari assailing De Lima's acquittal in a drugs case involving former Bucor Chief Rafael Ragos in a decision dated April 30 but was made public May 15. So April 30 pa yung decision. Baka kaya hindi nilabas kasi sa election. Diba? Iniisip ko lang mga kaklir. Hindi siya nilabas dahil walang time. Pero tagal Hindi siya nilabas dahil walang time. Hindi siya nilabas dahil nangangampanya si Senator Laila de Lima para sa party list. Baka it's either makasira sa kanya or maawa sa kanya. Hindi natin alam. Pero April 30, so yun ang malaking posibilidad din na una na di muna inilabas, baka posibleng pag pumutok itong issue, mas lalo pang marinig ang pangalan ni Senador Laila de Lima at mas lalo pang makakuha siya ng simpatiya sa mga tao. Decision is April 30. Nilabas pa May 15. Okay? Certiorari is a type of legal remedy used to assail a decision. Okay? Tingnan natin ito. So, Solicitor General Minardo Guevara's office used it to challenge De Lima's acquittal in Muntinlupa RTC. Anong sabi? Okay, ang sabi ng CA, ng Court of Appeals Division, doon daw sa RTC Branch 204 na ang judge ay si Judge Abraham Joseph Alcantara. Inakwit niya si Senator De Lima. Anong basis? Inakwit niya dahil sa nag-recant ng statement si Ragos. Diba? Okay, si Ragos ay ang dating Bucor Chief.
Na sinabi niyang pinilit lang siyang mag-statement or gumawa ng statement laban kay De Lima. Siya yung umiiyak. Di ba? Na hindi daw totoo yun. Okay? Who's the witness in the drugs case? Alcantara, in acquitting De Lima in 2023 said, Ragos' testimony was supposedly necessary to sustain any conviction, and without it, the crucial link to establish conspiracy is shrouded with reasonable doubt. Di ba? Ano sabi niya dito? Alcantara, in acquitting De Lima, said Ragos' testimony was supposedly necessary to sustain any conviction. And without it, at kung wala yung kanyang testimony, the crucial link to establish conspiracy is shrouded. So, ayun, ang sabi ni Judge Alcantara, kung walang magte-testify at hindi magte-testify, nirerekan kasi ni Ragos yung kanyang testimony, yung kanyang kwento. Kung wala ito, hindi mapuprove, no? Yung conspiracy patungkol do sa pagdidil ng illegal na droga. Okay? However, the public respondent failed to discuss ang public respondent dito, mga kaklir, sinasabi dito ang public respondent ay ang court. Ito ang public respondent presided by Judge Abraham Joseph Alcantara. So, ang kino-question ngayon dito, when it comes to certiorari, ang kino-question dito is may abuse of discretion. Tantamount to lack of jurisdiction. Ibig sabihin, hindi, umabuso ka sa pag-judge mo. Kaya dapat ma-review through a certiorari. Okay? Ito yan sige. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Babasahin lang natin ito. So, sabi ito, however, the public respondent, sabi, yung court at si judge, failed. Hindi daw na-discuss, hindi daw diniscuss yung specific proven facts as well as the laws upon which his pronouncement of acquittal was based. It is flagrant in the assailed decision and order that the public respondent failed to. So, kulang ang ginawa ni judge, yung court, kulang. Una, saan? To state the particular statements which witness Ragos is specifically retracted. So, wala sa decision yun? Paano kung, ito lang sa akin mga diba? Kung nag-retract siya, but anyway, kasi hindi tayo privy dito sa decision, sa korte, sa hearing. Pero kung nag-recant siya, di ba may affidavit yun? Kung nag-recant siya, may affidavit of recantation, ang sinabi niya, hindi totoo yung sinabi niya. Yung paratang niya, yung ibinibintang niya na siya yung witness against Senator Leila de Lima, hindi totoo. So, hindi ba yun enough? Inisip ko lang mga klira, hindi ko alam specific words na ginamit niya. Tingnan nga natin, baka meron, ha? Baka meron siyang kopya dito. Hanapin natin. Mga latest na to eh. Wait lang may... Ito. Si Dayan din naman, nagkaroon ng judicial affidavit affirms Ragos. Sandali, ha? Tingnan natin na. Panoorin natin nga ito, mga clear. Panoorin lang natin ito. Wait. Former Philippine Senator Leila de Lima arrived at her drug case hearing at the Muntinlupa Regional Trial Court under heavy guard Friday. At the hearing, government prosecutors cross-examined former Bureau of Corrections officer in charge Rafael Ragos, who recanted his testimonies linking de Lima to the illegal drug trade. Ragos was the acting Bucor chief in 2012. According... Tiga lang state prosecutors cross-examine na. Kasi nag-recant na siya. So, supposed to be, yung state prosecutor, hindi siya dapat i-cross-examine kung witness siya ng state, di ba?
So since nag-recant siya, so sinabi, nagsalita naman pala. So may record kung ano yung mga sinabi niya. I mean, ito ha, base lang dito, kung kinross-examine siya, ibig sabihin, na-cross siya tungkol sa mga statements na nire-recant niya. Ha? To Ragos's counsel, Attorney Michael De Castro, the prosecution panel tried to present a video of him with lawyers from the public attorney's office when he made his affidavits against De Lima. De Castro said his client stood by his recantation. Nung tinanong siya ano ang pagkakaintindi mo nung sinabihan ka ng alam mo na kung ano mangyayari, ang sinabi niya, ang sagot niya, natakot ako para, ito yung pagkakalala ko, natakot ako para sa aking career, para sa aking buhay at para sa kapakanan ng aking pamilya. For the prosecution panel, it is important to present in open court the video of Ragos in 2016 where he allegedly signed voluntarily his sworn statement against a former lawmaker. It will show that at the time when the information that was put into writing was being composed or done, there was on the part of the witness a freedom of decision. He was not coerced. He was O nga makaka-clear. Pero dito, ano yan ha? Hindi mo nga makikita na kino-coerce siya. Pero ano yung mga nasa paligid? Tandaan natin, di ba may naging ganitong klaseng kaso at statement din. Si ex-mayor, Iloilo ex-mayor, Mabilog. Diba? Kaya nga siya lumipad eh. Kasi pinipilit din siya maggawa ng statement against dating presidential Lawmaker. Diba? It will show there was on the part of the witness a freedom of decision. He was not coerced. He was fully aware of what he was saying. De Lima's lawyer, Attorney Filibon Tacardon, said Ragos's affirmation of his recantation will have a huge impact on his client's case. Napansin namin na maraming admissions against interest si So, di ba, kung meron siyang admissions against interest, manapanggit niya yung mga statements. Ayan o. Even though he knows he can be charged with perjury or giving false statements to the court. Ragos na ginawa tulad ng mga sinasabi niya na alam niya na mali yung kanyang salaysay, pero tinuloy niya yon kahit alam niya na pwede siyang mademanda ng perjury o pagbigay ng mga false statements sa korte. He also said the statements of former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II against Ragos has no bearing unless he says it in open court. Aguirre had claimed the PAO video proves Ragos freely gave his testimony. Kailangan siguro dapat under oath siya. Pero iwan ko na yan sa panel of prosecutors kung papatawag nila si Secretary Aguirre. Attorney Tacardon said they are planning to file another bail petition for De Lima once Ragos ends his testimonies in court. Nag-testify naman pala mga ka-clear. So, na-cross-examine siya. So, lumabas naman doon. So, di ba? Kung nag-testify siya, kinross-examine siya ng state, so, binanggit doon kung ano yung pinasisinungalingan niya, di ba? Well, anyway, tingnan natin. Pangalawa daw. At bakit sinabi ng Court of Appeals na kulang ang paliwanag sa korte sa desisyon o pangpulang sala sa naturang mga kaso si dating Senador Laila De Lima? No? So, ang confirm lang dito, isa siya sa mga prosecutors ng Kongreso sa isa sa gawang impeachment na trial versus VP Sara. At dumami na din ang kaalyado ni VP Sara na uupo bilang judge sa Senado. Nakapasok na si Anti-Cross at nagiging senador na ngayon, no, di ba? Ang isang kaanib ng INC, Senador Marcolita, at isa pa sa kaalyado ni VP Sara, ang kapatid ni sa presidenteng si Presidente Bongbong Marcos na si Aimee Marcos. Kaya pwedeng malusutan ni VP Sara ang
impeachment complaint kung magpatuloy ito mga kapatid. Pwede dahil sa mga kaalyado niya na uupo bilang judge. Pero ang tanong, makakalusot kaya siya tulad ni Senador Bungo, Senador Bato sa posibleng lalabas na warrant of arrest sa International Criminal Court? Yon, abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.